tanggalin na natin lahat sa ating mga sarili, wag lang po ang respeto. Respeto sa pamilya, lalong-lalo na po sa ating mga magulang at ina. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ang pag-uusapan po natin ngayon, bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Jane Garcia isiniwalat na gustong ipakulong ni Chloe San Jose ang kanyang biological na ina. Yan po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Nagngangalang Jane Garcia na nakatira sa Australia isiniwalat na gustong ipakulong ni Chloe San Jose ang kanyang biological mother sa kabila ng pagmamalasakit nito sa anak para lang mapaganda ang buhay. Chloe, puro kasinungalingan daw ang sinabi sa publiko. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang hindi pa nga tapos ang mga pasabog patungkol sa itinatagong pagkatao at lihim ng controversial na content creator na si Chloe San Jose na girlfriend ni two-time gold medalist Carlos Yulo. Dahil muling kumalat ang isang post patungkol sa kanya na umano'y nakakaalam kung paano niya nilapastangan ang kanyang sariling ina na nagmamalasakit lang naman daw sa kanya para mapaganda ang kanyang buhay. Naikwento rin ng nagngangalang Jane Garcia na umano'y nakatira sa Australia at malapit sa ina ni Chloe, kung gaano nagpapakahirap sa pagtatrabaho ang ina ni Chloe para lang maayos at mapaganda ang kinabukasan ng mga anak na nasa Australia. Bagamat hindi niya nabanggit kung kamag-anak ba siya o kaibigan, sa tono ng kanyang mga isiniwalat sa publiko ay tila alam na alam niya ang totoong pagkatao ni Chloe San Jose at tunay na sakripisyo ng ina nito. Naibahagi rin ito na kung paano napabuntong hininga ang ina ni Chloe noon at napaiyak sa tuwa ng ma-approved ang visa ng anak, kung saan ay labis ang tuwa ng kanyang magulang dahil wala itong ibang hangad para lang mapaganda ang kanyang buhay, subalit sakit ng kalooban lang ang sinukli ni Chloe. Hindi na rin daw nakakapagtaka na baka magawa niya rin ito sa ibang tao dahil mismong sariling nanay daw ay denimanda at gustong ipakulong ni Chloe dahil pinangaralan lang siya at sinabihan siya kung paano kumilos bilang isang dalagita. Kaya naman ito daw ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo ng kanyang ina, dahil sa murang edad ni Chloe ay hindi na makayanan ng kanyang ina ang ugali nito dahil may sariling patakaran nito sa buhay. Narito ang kabuuang sinabi ni Jane Garcia patungkol sa mga totoong mga nangyari, nakabaliktaran daw ng mga sinabi ni Chloe na pangit na karanasan niya sa kanyang magulang. Chloe Angele San Jose, what do you mean generational curse? Baka ikaw ang mag-umpisa ng generational curse sa lineage ni Kaloy, you didn't listen to your mom, here we aren't surprised if you won't listen to anyone. Hindi ako magsasayang ng oras ko dahil per hour dito pero to give people naman ang Aussie side kasi walang nagsasalita from here. I have physically seen ang paghihirap ng nanay mo para mapunta ka dito. Todo kayod ang ina mo at ang tuwa ng pasasalamat kay Lord, yung buntong hininga niya noong na-approve ang visa mo at walang hangad kung hindi bumuti ang buhay dito. Pero anong sinukli mo? Hindi ako magtataka na gagawin mo sa ibang tao dahil mismong nanay mo gusto mong ipakulong dito. Denimanda mo dahil sinasabihan ka at pinapangaralan ka kung paano maging dalagita, pero sadyang suwail ka. Talent mo ang maging influencer, bad influence na lang for the youth. Imagine yayain mo ang minor de edad kasi boring daw ang buhay kapag nasa bahay lang. As a parents, pilit namin nilalayo sa iyo mga anak namin na pinanganak at lumaki na dito. Sinong ina ang gustong makasama ng anak ang ganyang patakaran sa buhay? Samantala narito naman ang reaksyon ng mga netizens na nagkomento sa post ni Jane Garcia. Mayroon akong mga kababayan from Samar na nakapag-asawa ng Australian. Nagkaanak pero bumilib ako nang makita ko mga anak pag nauwi ng probinsya dahil mahiyain at magagalang. Makikita mo na ang in-install ng ina ay ang Filipino values at hindi kinalimutan ang Filipino culture. Itong Chloe na ito sa Pilipinas naman lumaki bago napunta ng Australia. Sadyang nasa sistema lang talaga niya ang pagiging ingrato kaya ina-apply niya kay Uto na nagpapauto naman at gusto rin i-apply sa buong Pilipinas ang ugaling nasa dugo niya, ang kapal. At yung mga kilala kong Australian talaga yung mga anak nila dito magagalang sa mga magulang, nakakahiya tuloy na kukumpara sila sa ugali mo. Just saying the truth, marami po sa mga Australian mababait at mapagmahal sa mga magulang. Tumira na ako sa Australia, meron akong mga kapatid doon, hindi bastos ang mga anak nila, hindi din suwail sa magulang, hindi liberated kumilos manamit at magsalita, mahal nila ang mga relatives na Pinoy dito, wala sa culture yan, masama lang talaga ang ugali ni Chloe at hindi yun nakikita ni Carlos ngayon. Napanood ko yung solo interview niya with Tony G sa YouTube, grabe tumatawa lang habang nagkikwento and for me hindi sincere yung pagkwento niya ng domestic violence daw na naranasan niya, gawain na pala niya manira ng pamilya, kamag-anak na niya ang nagsasabi na bad influence talaga siya, wala talagang maitulong ng mabuti yan kay Carlos. Ito lang po yan mga tagapanood ha. Di ba sinasabi po dito nung nagpakilalang Jane Garcia na gustong idemanda ni Chloe San Jose o dinimanda niya po yata ng kanyang biological mother dahil sa payo niya po.
ito, kung sanay po siya magdemanda ng gano'n, dapat itong mga naglalabasa na paninira sa kanya, lalo na po yung RC, yung nagpangalang RC rin nakaraan, tapos naman ngayon, Jen Garcia, di ba? Kung talagang paninira lang po to para kay Chloe San Jose, di sana po, idemanda rin po to ni Chloe San Jose, mga tagapanood, kung wala tong katotohanan Kasi po kasiraan to sa pangalan niya, mga tagapanood, lalo na po na content creator siya, influencer siya. Naku, malaking kasiraan po ito sa kanya. Dapat sagutin niya po yung mga ganitong issue, di ba po mga tagapanood? Pero nananahimik po sila. Sa bagay, wala naman po atang pakialam to si Chloe San Jose na siraan siya ng mga tao kasi nakuha niya na po yung goal niya na si Carlos Yulo po ay totally maniwala at sumunod po sa kanya. Yun po yung importante sa kanya. Hindi po importante sa kanya, mga tagapanood, yung sasabihin ng ibang tao, sasabihin ng pamilya niya. Ang mahalaga po kay Chloe San Jose, ito yung nakikita ko, mga tagapanood, na buong pagkatao ni Carlos Yulo ay sa kanya lang po. Maging yung kayamanan ni Carlos Yulo, kahati po siya doon, mga tagapanood, sa mga desisyon ni Carlos Yulo. Kasama po siya doon, mga tagapanood. Yun lang naman ang tanging gusto niya. Nakita niyo naman po, nag-e-enjoy sila sa mga bakasyon nila at balita pa nga na mag-aaman pulo po tong dalawang to. Doon pa lang, mga tagapanood, panalong-panalo na po si Chloe San Jose, habang yung mga basher niya patuloy lang po sa pangbaba sa kanya, habang yung mga tao na nag-iisip na magbati sana o magkaayos na si Carlos Yulo at yung nanay niya si Angelica Yulo para maging okay na ulit yung pamilya Yulo, maging yun dead na rin po sa kanya yan, mga tagapanood, na instead sana gumawa siya ng kilos, gumawa siya ng mga hakbang para sana maayos yung pangalan niya, hindi po ba? Kasi sira po siya sa publiko nadadamay si Carlos Yulo. Wala po sa kanya yun, mga tagapanood. Ang nakikita niya lang po ngayon is happy sila sa ginagawa nila ni Carlos Yulo. Sa bagay, mga tagapanood, content creator po to, good or bad, still publicity pa rin yan. At parang yun po yung minimaintain ni Chloe San Jose. Kaya hindi niya po pinapansin yung mga nagbibintang sa kanya kahit idemanda man lang itong si RC o tsaka itong Jen Garcia na siyempre below the belt po to, kasiraan po sa kanya ng todo to, wala po sa kanya yon, mga tagapanood. So yun lang po, mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.